Magandang araw sa ating lahat. Welcome ulit sa aking channel. Ako ulit to, si Don Pinoy PH Update. Pag-uusapan natin ngayon ang Romualdez Rice na napakasikat ngayon sa internet. Viral to ngayon. Namimigay naman sila ng ayuda sa ating mga kababayan pero nakabalandra na naman ang kanilang pangalan sa mismong plastic ng bigas. At pag-usapan din naman natin ngayon ang pamimigay ng bigas ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga katutubo. At ang iba din nating pag-uusapan ay kahapon nagsalita na si BP Sara patungkol sa kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte or si Tatay Digong at ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte o Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste na tatakbo daw sa Senado. So talagang kumpirmado na to talaga to. Talagang mainit ngayon ang usapin natin sa mundo ng politika. Unahan natin ngayon ang pamimigay ng bigas ni Romualdez kasi nagsalita siya kahapon. Since talagang sumikat siya kasi namimigay nga siya ng bigas eh. Sino ba namang hindi sisikat pag mamimigay ka ng bigas? Kaso lang ang problema, gaya ng dati, gaya ng dating gawi, kailangan ibalandra ang kanyang pangalan o di kaya ang kanyang mukha. Kasi gano'n naman talagang ginagawa nila eh. Kung hindi nila ilalagay sa mga napakalaking tarpaulin, ilalagay nila sa mga sako o mga bag ang kanilang pagmumukha. Siguro hindi na makakain ng bigas yung mga pinamimigay nila, yung pinagbibigyan nila ng bugas kasi nauumay na sa kanilang mga mukha. Titingnan natin, ipapakita ko sa inyo itong article na nasa Inquirer na namimigay sila ng bigas pero andon ang pangalan nila. Sandali lang mga kabayan, ipakita ko, tingnan nyo. This is courtesy of Inquirer. So, sandali lang. Eto, kung makita natin to mga kabayan, talaga nga naman, di ba? Kung titingnan natin, nakalagay dyan, palalakihin natin. Tingnan mo kung gaano kadami ang bigas na pinimigay. Kakarampot lang yan mga kababayan. Pero kailangan nakalagay ang kanyang pangalan. So makikita natin dyan, Romualdez Rice. So ngayon, since sumikat nga, pumalag yung mga netizen, ngayon nagsalita siya. Sabi niya, hindi daw niya authorize yun. Maniwala kayo mga kababayan na hindi niya authorize yun. Sanay na sila pag namimigay sila, nandyan ang pangalan nila. Minsan nga, eto nga pagmumukha ni Romualdez, mas malaki pa nga sa pagmumukha na ni PBBM. Kagaya nung pumunta sila sa Tagum, mas malaki pa yung tarpaulin ni Tambalostos kaysa pagmumukha ni PBBM. Kaya eto, since sumikat sila o sumikat sa internet, nagsalita siya. Sabi niya dito, unauthorized daw yung paglalagay ng pangalan. Eh siyempre, nakuryente siya eh. Pag nakuryente, gaganon ka talaga eh, aray, ganun. Pero sabi niya, hindi daw nila sanction yan. Kasi, eto, babasahin natin. Speaker Ferdinand Martin Romualdez said, bags of 1 kilo rice labeled with his surname are not authorized by his office. Sabi niya, hindi daw authorized. Pero maniniwala tayo mga kababayan na talaga namang gawain niya yan. Yung dati may problema dito sa Davao, may namimigay siya ng mga bigas din. Di ba laka yung sako? Yung sako, pinaimprentahan din ang pagmumukha niya. Pinapaimprintahan niya ang mukha niya. Ito pa kayong pangalan ang hindi niya i-authorize. Ito, tuwa siya dyan kasi ugali niya, kaepala na yan. Dati,
Yan ang mga traditional politician namimigay. Pero tayo mga kababayan dapat mag-isip na rin tayo ngayon. Alam mo itong mga ganitong diskarte ng mga politiko. Buti sana kung sariling pera niya yan. Pera yan ng gobyerno, tapos ilalagay niya ang pangalan. Tingnan mo yung pagmumukha niya, tuwang-tuwa siya dyan sa bigas na yan. Pero tag-iisang kilo lang, andyan talaga yung pangalan niya. Nabuti sana kung yung lalagyan na yan, sige tanggapin nyo yan, tapos lagyan nyo yan ng ng poops na mga aso ninyo. Mas mabuti pa yan. Tapos ibalik mo sa kanya. Tingnan mo, sabi nga dito, ito kasi sa social media, talagang sumikat yan. Ako nga, nung pinamigay niya to, talagang uminit din ang dugo ko dito eh. Kasi sabi ko, eto na naman yung epal na to. Tingnan mo yung interview sa kanya, mga kababayan. Pakinggan natin to. Because I think this is going around on social media. Romualdez. Oh, we will sanction that, so that will be rectified. But the most important thing is that we bring rice to every Filipino table at affordable prices. Thank you so much. Parang smile ng engot. Oh. Because I think this Tingnan mo yung tawa yan, tawang engot. Akala niya pera niya yung pinamimigay niya, na pinambili niya ng bigas. Pera din natin yan, pera ng taong bayan yan. Sabi ko nga, yung pinapang-imprenta niya, ng pangalan niya doon sa bigas, dapat bumili lang siya ng bagoong, kung magkano ang bayad doon, 5 piso ba yun per plastic o magkano? Bagoong na konti, isaksak niya doon sa bigas, pang-ulam na yun ng mga mahirap na kagaya ko. Sabi niya, hindi daw sanction, pero ano naman, pera na, tuwan-tuwa naman siya. Hindi siya sanction. At least we're giving rice to the Filipino table. Ano? Filipino table. Ang niloko mo lang, yun lang mga taong madali mo lang mulog. Ginugutom ninyo para kahit bigyan nyo ng katiting, masaya na, tumatawa na. Yun nga ulit, band-aid solution. Yun ang ginagawa ninyo. Kaya, ang hirap-hirap ng mga ganito. Ko ang parating na namumuno sa ating bansa, wala talaga tayo. Walang mangyayari sa atin. Wala talaga ang mangyayari sa atin. Tingnan mo to si Pangulong Duterte. Tingnan natin. Mabuti na nga lang kasi ang SMNI nag-cover doon. Walang kaingay-ingay, walang ka yabang-yabang. Tingnan natin to. Panoorin natin to mga kababayan. Eto, panoorin natin to mga kababayan. Ano ibig sabihin Hindi pa siya. Siyempre, naghahanda pa siya. Sabihin niya. Alright, attorney, ito. Ang dating communist rebel, Rodrigo Duterte, ay namahagi po ng 2,600 sacks of rice sa mga residents. Tingnan nyo, si former President Duterte o si Tatay Digong, wala na yan. Private citizen na yan. Pero sa tandaan niya, pumunta siya doon sa mga katutubo dito sa Davao. Namimigay siya, abot ng kanyang makakaya bilang private citizen kasi mahal talaga niya ang mga Pilipino, lalo na yung mga mahirap, yung mga katutubo. Dati pa yan, malala ko nung mayor pa yan siya, palagi yan siyang pumupunta doon sa mga far-flung areas dito sa Davao. Talagang tinatanong niya, kinukumusta niya kung anong mga kailangan nila. Kaya tingnan natin ang itsura ng Tatay Digong. Matanda na talaga pero pumupunta pa rin siya, namimigay ng 2,600 sacks of rice. Kaya tuwang-tuwa yung mga katutubo. Presidente nito. Ang bawat indigent family ay nakatanggap ng 5 kilo ng bigas at
iba pang mga basic goods mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ulan ng pagpapala ay tinanggap ng mga kababayan nating Oh, tingnan nyo. Kung napansin niyo yung sako ng bigas na dala ni Tatay Digong, wala ka pala pangalan. Wala nakalagay. Pero tingnan nyo tong sa umeepal, sa maepal, o ano yung sabi nila, tambalos-los, no? O, tingnan natin tong ano, tingnan natin, no? Ayan, no? Kung makikita natin, Romualdez Rice. Sus, Lord, Ginoo, Pasayloa Town. Grabe. Oh, ayan o, Romualdez Rice. Pero tingnan natin yung mga sako na bigas na pinagbababa doon sa truck. Kung may pangalan bang presidente ano, nito. Ang bawat tingnan natin. indigent family ay nakatanggap ng 5 kilo ng bigas at iba pang mga basic goods mula kay dating Tingnan natin sa Tatay Digong, oh. Ang tanda na. Namimigay pa rin. Wala yung mga ano ha. Hindi yan galing sa bulsa ng mga budget natin o mga gaan natin kinuha yung mga pondo sa gobyerno. Pera na niya yan. Pinagkikitaan na yan ni Tatay Digong. Tingnan natin. Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Ang ulan ng pagpapala Tingnan nyo yung bigas. Natural na sako lang. Kung ano makikita mo sa mga department store at saka sa public market. Walang pangalan yan. Wala nakalagay yan na Tamba Epal. Wala. Tamba Solsol. Wala. Oh. Ganyan lang ano. Kung matatandaan ninyo, sa lugar mismo ni Tambaloslos talagang nung tinamaan ng Yolanda, nauna yan si Tatay Digong na pumunta doon. Ni walang pangalan yan nakalagay doon sa mga trucks na convoy ng mga trucks na nagbigay ng tumutulong sa relief operation doon sa Tacloban. Walang nakalagay na pangalan, ang nakalagay lang doon from people of Davao City. Ganun lang. Pero kung si Tamba pa yon, nako, pati pa siguro Kabaong, palalagyan ng mukha niya. Dahil sa kaipalan. ay tinanggap ng mga kababayan nating Dabubenyo at sila ay masaya na muling masilayan ang dating Pangulo ng Bansa tulong sa mga nangangailangan. Oh. Ayan. Ayan mga kabayan. So, diyan natin tayo mga kababayan, dapat talaga tayong mag-isip kung dapat ba nating suportahan tong, kasi alam natin na itong ginagawa nila, pagpapabango to, kasi alam nila na ang rating nila, bumababa talaga. So, kailangan nilang gumawa ng paraan which is ang style nila bulok. Dapat kunin nila ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng maayos. Hindi yung kukunin nila ang puso ng tao dahil sa pagbigay ng pera. Ang pera, nabibili mo lang yan, nawawala na yan. Pero yung dito sa kalooban, hindi nawawala yan. Yan ang ano. Kasi style nila, yan yung mga style ng mga bulok ng mga politician, yung mga old, mga traditional politician. Ganun yan. So, mga kababayan, pag-usapan natin ngayon itong ni Inday Sara Duterte. Kahapon kasi mga kababayan, nagsalita na si Inday Sara o si BP Sara na sandali lang, pasensya na kayo mga kababayan. Nagsalita siya na tatakbo na daw ang tatlong Duterte, which is si Tatay Digong, si Congressman Pulong at saka si Mayor Baste, which is good. Alam natin tayo mga DDS, so suportahan talaga natin yan. Sa ganang akin naman, ito simpleng pag-iisip ko lang to bilang ordinaryong mamamayan. Kasi alam naman natin sa Kongreso mga kababayan, ang takbo ng ating panggobyerno, ang presidente, ang vice presidente o ibang mga opisyal kagaya ng ombudsman, mga nasa Supreme Court, yung Chief of Justice, yan sila, impeachable yan sila. Ngayon, kung nakikita natin, umalis na lang si Vice President Inday Sara sa DepEd, mataas pa rin ang rating niya. Talagang mataas pa rin. So, sigurado tayo mga kababayan na gagawan to ng paraan ng mga kalaban.
And since umalis na si Inday Sara sa DepEd, hanapan niya ng butas. Hanapan niya ng investigasyon para magkakaroon sila ng reason para i-impeach. So mag-file lang sila ng impeachment doon sa House of Representatives. Siyempre, mag-ano-ano yan sila, titingnan nila kung meron bang may reason ba para ma-impeach yung ang tawag doon, yung form and substance sa article. Tapos pag magbotohan na yan sila, siyempre hawak ni Tamba yung House of Representatives. So, talagang magkakaroon yan ng basihan. So, bibigyan nila yan sa numbers game lang yan sila eh. So, sabihin nila sufficient inform na yung na ang impeachment kay Inday. Ngayon ipapasa nila ngayon sa Senado. Pagpasa nila sa Senado medyo tagilid ng konti pero alam naman natin pera lang yan kung matatandaan natin yung impeachment ni Corona dati na merong nagsabi na may mga senador daw na ewan ko kung totoo di umano na nagbibigay daw tag 200 million bawat senador o ilan lang yung kailangan ng boto diyan na pagkakalam ko 2/3 vote lang yata para ma-impeach ang impeachable official. So paano pag nasa Senado na? Ito na naman numbers game na naman. Since numbers game, paano pag babayaran pero kung sa Bisaya pa simba ko palayo. Paano pag makuha nila yung 2/3 vote na yan? So, ma-impeach si Vice President Inday Sara. Pag ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo bilang presidente. So, mas mabuti pa, ngayon, ito, opinion ko lang to ha. Pasensya na kung medyo hindi kayo mag-agree sa akin, pero opinion ko lang to. Paano pag ma-impeach talaga siya kahit wala siyang yung grounds for impeachment niya is hindi talaga totoo yun. Pero dahil numbers game nga, pataasan nga lang ng kamay, magbibilang lang kung ilang yung boboto, paano pag ma-impeach siya? So, hindi na siya makakatakbo ng any government office. So, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente. So, mas mabuti pa kung balik na lang muna siya dito sa Davao, maging mayor na lang muna namin siya dito, pagka 28, saka pa siya tatakbo. Kasi alam natin yan, numbers game yan, pera-pera, ang dami nilang pera. Tingnan mo, meron na namang increase na pagkakatanda ko, 800 billion ba yon sa proposal sa next year's budget? So, paghahanda na nila yan, o kung saan nila gamitin yung pera na yan, kaya mas mabuti yun. So, kung tatakbo si Tatay Digong, tatakbo tatakbo si Mayor Baste, tatakbo si Congressman Pulong, sigurado naman tayo dyan na susuportahan natin dyan, tayo pa. Tapos tatakbo din, etong sa Maisog, ang tatakbo din dyan si Attorney Vic Rodriguez. Kunyari lang, isa sa kanila, si Attorney Trixie, tatakbo din yan. O kahit isa lang sa kanila ang tatakbo, o ilan na. Si Tatay Digong, si Mayor Baste, si Kong Pulong, tapos meron pa tatlong re-electionist, si re-electionist, si Tolentino, re-electionist yan. Si Bato, re-electionist yan. Sino pa bang isa sa kanila? Si Robin, hindi. Basta tatlo sila. So, sigurado na tayo may 6 o 7 o 8 o ganyan. So, takbo na lang yung tatlo. Sana tatakbo pa sila. Numbers game yan eh. Kung manalo pero kung hindi sila tatakbo, di magmayor na lang sana muna si Inday Sara para si VP Sara para hindi na nila gagawa ng para ma-impeach yan kasi talagang gagawa nila ng paraan yan para ma-impeach. Ngayon, kung sino mayang papalit dyan sa DepEd, pahanapan niya ng butas para sabihin lang, culpable violation of na naman, ganyan. Tapos mag-file na naman sila ng impeachment case, nakakabulol-bulol na ako. Pagkatapos niyan, numbers game nga, wala na yung inaasam-asam natin na maging presidente si BP Inday ngayon 2028. So, sana naman, yun, opinion ko lang yan ha. So, hindi ko sinasabing tama ko, sa tingin ko lang mga possibilities na pwedeng mangyari based sa aking simpleng analysis ko anong pwedeng at saka anong kayang gawin
ng mga tambaluslus na yan. So, maraming salamat mga kababayan at maraming salamat na padaan kayo sa aking channel. Konting lambing lang, paki-like naman at paki-subscribe. Malaking tulong na yan sa aking channel. At hayaan nyo, gagawa tayo ng magandang content tungkol sa ating politika. Sa ulitin at kita-kita tayo maya-maya konti mga kababayan. Please like and subscribe. Ingat po kayo at magandang araw sa ating lahat. God bless po.